Si Inday. No. Malay nyo, magsusolo yan, pauwing village. Alam mo Inday, malaking blessing ba pag kumanta ka? Oh. Tuwa ka sa pronunciation ni Inday. Okay, balik tayo dun sa text natin kanina. Amen. Alam nyo, maganda tong karugtong nito. Alright. Sa linggo ng hapon, I'm going to talk about committed. Committed to trust God. Alam nyo, napakaganda yon. Actually, gawa na yung preaching na yun eh. Okay, na dyan na kayo? Verse number 11. Ako na lang magbabasa. Sabi dito ay, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Tingnan nyo ang Panginoon hindi naman sa pumunta dito para maging doktor. Bagamat ang Panginoon nagpapagaling. Pero hindi talaga yun ang sinadya ng Diyos, kundi ang sadya talaga ng Panginoon, He came to seek and to save that which was lost. Amen? Kaya ganun din tayo. Ang sadya natin ngayon, kilala natin ang Panginoon, ay maging kabahagi tayo sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga hindi paligtas. Amen? That's our main job on this earth. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers. So isipin nyo ito 10 may ketong. Isipin mo pag ikaw ay may ketong, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Alam nyo, ang Panginoon talaga is so merciful. Amen? Walang pinipili ang Diyos. Isipin nyo na maigi yan. And when he saw them, he said unto them, go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Ganun kumilos ang Diyos. Amen? Ganun kumilos ang Panginoon. Sabihin ko sa inyo. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face. Mama, explain ko po sa inyo yan. At his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed, but where are the 9? Alam niyo, ang Panginoon naman alam niya kung sinong nililigtas niya. Alam niya kung may ginawa siya sa isang tao. Dapat alam din natin kung may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Narinig niyo ba? There are not found yet that return to Him, to give glory to God, save this stranger. Tingnan niyo kung anong tawag niya doon sa Samaritan. Anong tawag niya doon? Stranger. Pero mga kapatid, siya yung bumalik sa Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid? Ibig sabihin, yung hindi niya inaasahan, yun yung bumalik. Oh. And he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Amen? Tayo manalangin. Kailang Diyos, salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa inyong mga anak na bumalik ngayon pong hapon. Pagpalain niyo po sila Panginoon. And I pray, this coming Wednesday service, bumalik pa rin sila Panginoon. Please, oh God, kausapin niyo po sila. At yung pong mga nandito kaninang umaga, na hindi po bumalik, gumawa ng decision para bumalik ngayong hapon, Panginoon, kausapin niyo po sila. Na isang araw ay makakapag-desisyon sila na bumalik ng hapon na pananambahan at makakapag-desisyon sila na bumalik ng Wednesday, Saturday, hanggang isang araw, Panginoon, sila na po ay masayang
naglilingkod sa inyo, O Diyos. Salamat po. Gamitin niyo po muli ang mensaheng ito to encourage us, to fire us up, O God, to serve you faithfully, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name, Amen. Sige, pwede na kayo mo po. Now, katulad ng sinabi ko sa inyo kaninang umaga, mga kapatid, pakinggan nyo na maigi. Kaninang umaga, pwede bang wala nang magsi-CR except kung may sakit kayo, ano? Maupo na at makinig na maayos. Amen? Ayan. Don, kung ano mo pa konti kasi sa totoo lang, masakit talaga yung lalamunan ko. Oo. Ngayon, makita ninyo, kaninang umaga ay sinabi ko sa inyo kung paano gumawa ng decision sa buhay natin o mga decision sa buhay natin. Amen? So nagbigay ako sa inyo ng tinatawag na the 5 parameters of making decisions. Amen? The 5 parameters of making a decision. Ano-ano yung mga parameters na yan? Anong ibig sabihin ng parameters? Yung limit, yung boundary. Amen? So what are those parameters? Number 1 is information. Number 2 is examination. Third, elimination. And number 4, illustration. Na makinig kayo na maigi. Magsulat kayo sapagkat mahalaga itong sinasabi ko sa inyo. Amen? Pag gumawa tayo ng decision sa buhay natin, una, mag-gather ka muna ng information. Nakikinig, mga kapatid. Now, if you want to gather information, what is your source of information? Ano naman yung source mo ng iyong information? Again, it must be the Bible. Nakikinig? Nakikinig po ba? Pangalawa, pag dumako ka na, tapos ka na doon sa information, you go to the next, and what is the second? Examination. Ngayon, i-examine mo naman at para ma-examine mo yung ginawa mong information to make a firm decision is examinin mo na maigi. Paano mo i-examinin? Puntahan mo yung information mo. Where your information came from. Amen? Puntahan mo. And then, pupunta ka ngayon sa pangatlo. So, what is the third? Elimination. Anong ibig sabihin ng elimination? Tanggalin yung hindi mo kailangan sa paggawa ng tamang desisyon. Ano ang mga tatanggalin mo? Yung mga options mo. Amen? Yung mga options mo. Yan. Kaya nga, kung titignan nyo kung ano ang ibig sabihin talaga ng decision, kung titignan natin yung pinanggalingan ng salitang decision, magka-come up tayo, yung pinaka etymology niya is cut off. Amen? Cut off. Ibig sabihin, sige, paupuin muna natin ito mga tao. Alright. Okay na kayo? Ayoko kasi na nagsasalita na may naglalakad eh. Ito na ngayon. So, ang gagawin mga kapatid, kinakailangan ikakat mo ngayon, tatanggalin mo ngayon yung mga options mo. Amen? So, kinakailangan isa lang ang matitira dyan. At yung matitira dyan, mga kapatid, kasi nakat mo na natanggal mo na yung mga dapat tanggalin. Ayon doon sa examination na ginawa mo. Ayon doon sa information na ginawa mo. Amen? So, tapos ka na ngayon sa elimination, you are now go to the last. And that is the illustration. Amen? Now, gumawa ka ngayon ng mga illustration bago ka mag-conclude sa gagawin mong decision. Nakikinig ba ngayon? So, ngayon, ano naman ang gagawin mo na
Ano naman ang basis mo? Ano naman ang batayan mo? Ano ang foundation mo sa illustration na gagamitin mo? It must be Bible illustration. Amen. Bible illustration. If you made a decision, pakinggan nyo na maigi, don't make setbacks. Amen? Don't make setbacks. At talagang pag-iisipan mo, magpipray ka, lahat-lahat, at pag nandito ka na, kumuha ka ng mga biblical examples, kukuha ka ng mga biblical illustration to conclude, to finalize your decision. Kinakailangan, meron tayong ganito, pakinggan nyo to. Pag gumawa tayo ng decision, dapat meron tayong ganito, what if? Naunawan natin. Kung ito na ngayon ang final decision ko, what if? Kung ito naman, what if? Naunawan natin? Because, to make a good decision and not to justify your sin or your own view. Kasi mahirap na, ito na yung sinabi mong good decision, tapos meron ka pang gina-justify. Ha? Pag ito na yung final decision mo, dapat wala ka nang gina-justify. Naunawan natin mga kapatid. Yan na yun eh. So, pag ito na yung ginawa mong decision, mga kapatid, pag ganyan mo ginawa ang decision mo, I believe, you know also how to manage that decision. Because it's also a danger if you made a decision, but you do not know how to manage that you made a decision. Do you hear me? Nakapangit pag gumawa ka ng decision, pero hindi mo kayang i-manage. Nakuha nyo mga kapatid? Ano sa Tagalog yung i-manage? Gumawa ka ng decision, pero hindi mo naman kayang panindigan. Yun na lang. Alright, nakikinig mga kapatid? Kaya pag gumawa ka ng decision, siguraduhin mo, kaya mong panindigan. Kaya mong pangatawanan. Nakikinig mga kapatid? Like for example, pakinggan nyo na maigi. Gumawa ko ng decision way back 1996 na ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Ngayong 2025 na, nandito pa rin ako. Ano yung mga options ko noon? Magsusundalo ako, wala na. Kasi dalawa lang talaga ang alam mo kong trabaho eh. Magsusundalo, ministry. Magsusundalo, ministry. Noon, hindi pa naman ako full time, pero ang ginawa ko, sumasama ako kay pastor pag may speaking engagement. Sabi ko, sir, sasama ako. Tapos, pag may mga pupuntahan siya, magpipreach siya doon, sabi ko, sir, pwede bang sumama, pastor? Sumasama ako. Alam mo, doon nakatulong yung paggawa ko ng decision na ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon. So, kinut off ko ngayon, pinutol ko na yung option ko na magsundalo. So, isa na lang decision ko, ministry. At salamat sa Panginoon, nandito pa rin ako. Decision. Nakikinig kayo mga kapatid? Decision. Again, araw-araw tayong gumagawa ng decision. Come on, say amen. Kung sang-ayon kayo sa sinasabi ko, naniniwala ba kayo na araw-araw tayong gumagawa ng decision? Araw-araw, whether you like it or not, mga kapatid, we make a decision and there's a lot of decisions we made at yung iba, pinagsisisihan natin, yung iba, okay naman, yung iba, alanganin. So, ngayon, hindi ba tayo nagpapasalamat na meron tayong simbahan na tinuturuan tayo na pag gumawa tayo ng decision, hindi man natin kita ang dulo ng ating ginawang decision, pero alam natin mga kapatid, pag gumawa tayo ng decision
na ayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, na dumaan yan sa tinatawag na Bible information. Nakikinig kayo? Dumaan yan sa tinatawag na Bible examination. Dumaan yan sa tinatawag na Bible elimination. Dumaan yan sa tinatawag na Bible illustration. Hindi mo man kita ang dulo. Pero mga kapatid, alam mo na ang Diyos mula sa pasimula, kalagitnaan hanggang dulo, kapatid, Diyos ang kasama mo. Sapagkat Diyos ang pundasyon mo. Makinig kayo. Sabi ko nga sa inyo yung preaching ko noong nakaraang linggo ng umaga, huwag kang gagawa ng desisyon na hindi Diyos ang pundasyon. Naintindihan? Can you write down that quotation? Nakikinig kayo mga kapatid? Alam niyo, maganda sinusulat niyo yan. Huwag tayong gagawa ng desisyon na hindi Diyos ang pundasyon. Come on, amen. In other words, huwag tayong gagawa ng desisyon na hindi Word of God ang foundation. In other words, mga kapatid, huwag tayong gagawa ng desisyon na hindi spiritual na desisyon. Amen. Kasi dalawa lang yan. If not spiritual, that is carnal. Amen. Kahit anong gawin natin, halimbawa, mag-aasawa ka, okay, papasok ka sa ministry. Why you must have a ministry? Because that is a Bible decision founded by the Bible. Di ba? Kaya tinan nyo, kayong mga wala pang ministry, tinan nyo na maigi. Ang tanong ko sa inyo, bakit wala kayong ministry? What is the foundation of your decision? Naintindihan nyo ako mga kapatid? Kasi tinan mo, wala kang ministry. Alam nyo ba ibig sabihin ng ministry? Ministry ay yan yung commitment natin. Naintindihan? Kaya nga ang ministry, kapatid, halimbawa, alright, miyembro ka dito ka nagsisimba, miyembro ka dito, pero wala ka namang ministry, ibig sabihin, wala kang commitment. Kaya nga sa linggo ng hapon, pag-uusapan natin yan, or linggo ng umaga, pag-uusapan natin yan. Nakikinig kayo? Paano tayo gumawa ng commitment? Paano tayo maging committed sa Panginoon? Amen. Now, makinig kayo na maigi. Any relationship na walang commitment is a dead relationship. Do you believe that? Amen? Tingnan nyo mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong personal na relasyon kay Kristo? Meron. Sinong meron? Meron ba kayong personal na relasyon kay Kristo? Can you raise your hands up? Come on. Kayo, tinanggap niyo na ba si Kristo? Ngayon, alright. Kung meron kayong personal na relasyon kay Kristo, where is now your commitment? Now, any relationship na walang commitment is a dead relationship. Naintindihan? Amen. Kahit na uugod-ugod ka, kahit na bagal ka na lamang na maglakad. Mga kapatid, hanggat humihinga ka, dapat meron kang commitment sa Diyos until the last breath of your life. Amen. Kayo pang mga malalakas dito. What's the purpose of your life? Kaya nga sabi ko sa inyo noong nakaraan, di ba? Una, pag gumawa ka ng decision, dapat ang pundasyon ang Diyos. Amen? Pangalawa, dapat may purpose. Tama? Dapat i-consider mo yung conclusion ng decision mo. Nauna nyo? Natandaan nyo pa ba yan last Sunday? Last Sunday morning, amen? And now, kaninang umaga, ano yung punto natin? Ano yung unang puntos natin? Mga kapatid, pag gumawa tayo ng decision, it must be by faith. Amen? Katulad ng ano dito, katulad ng pinagaling ng Diyos dito. At tinan nyo, balikan natin ito na ngayon. Anong sabi ng Biblia? Ilan yung pinagaling ng Diyos dito? 10 lepers. Amen.
may 10 may leprosy, may 10 may ketong pinagaling ng Diyos, pero ilan sa kanila ang bumalik sa Diyos na nagpasalamat? Only one. Amen? Ang daming nagsasabing tinanggap mo na sa Kristo, pero ilan lamang ang talagang committed na bumabalik sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Oh yeah, mga kapatid, nakakahiya, nakakalungkot. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, akala ko ba 10 kayo, nasaan yung 9? Tapos ang sabi ng Panginoon, yung hindi inaasahan ng Diyos na bumalik, yun pa yung bumalik. Sino yun? Yung Samaritan, yung tinawag ng Diyos na stranger. Amen? Whatever na tawag sa atin, kapatid, ang pinakamahalaga, pag alam natin na may ginawa ang Diyos sa atin, why not turn back and magpasalamat tayo sa Panginoon? Now ngayon, titignan natin kung anong nilalaman yung pagbalik niya. Nakikinig mga kapatid? Kasi pangit naman yung bumalik ka lang, tapos wala namang laman. Kinakailangan, tingnan niyo yung decision na ginawa niya. 10 sila, yung 9 hindi gumawa ng decision na bumalik sa Diyos. Pero yung isa, kahit mag-isa lang siya, gumawa siya ng firm na decision, kapatid, na siyang bumalik, na siya ay bumalik sa Diyos. Kaya nga katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, huwag kayong gagawa ng decision based on majority. But make a decision based on His Word. Amen. Alam niyo mga kapatid, bibihira yung nagkakagusto na bumalik sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Bibihira. Bibihira. Kaya nga sabi nga ni Pastor Hill, if you will make a decision, be sure your decision that you made is different. Amen. Kakaiba. Saan tayo kakaiba mga kapatid? Tingnan mo, pag i-share mo si Kristo, lahat gustong tumanggap. Kasi gift si Kristo, lahat gustong tumanggap mga kapatid. Kasi sino naman tatanggi kay Kristo na napakadali lang naman na pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon ka ng gift of eternal life. Pero mga kapatid, bibihira ang gumagawa ng desisyon na pagkatapos tanggapin si Kristo ay babalik sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon. Bibihira. Iba yung umaaten-aten lang kayo kapatid. Iba yung meron ka talagang kapasyahan o decision na ginawa Panginoon. Magkakaroon ka ako ng ministry, and that is my commitment. I want to serve you. I don't care kung ako lang mag-isa. Basta gusto ko, Panginoon, maglilingkod ako sa inyo. Katulad ng ginawa ng nag-iisang ito against sa ibang grupo. Amen. Kapatid, makinig kayo, maglingkod ka sa Diyos. Hindi ka maglilingkod sa Diyos, tatanda ka rin, mamamatay ka rin. Makinig kayo. Kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos tagapagligtas mo, nag-aaral ka pa lang, nagtatrabaho ka na, pero makinig kayo, ang pangunahin na tungkulin natin ngayon dito ay maglingkod sa Diyos. Hindi actually yung pag-aaral mo. Hindi actually yung pagtatrabaho mo. Kaya ka lang binigyan ng trabaho ng Diyos para masustain yung needs mo everyday to serve Him. Naunawan natin. Yan talaga ang totoong buhay natin dito. Hindi yung magtatrabaho ka tapos pupunta ka lang sa simbahan kung may oras ka. Maling-maling pananaw yan. Yan ay galing sa kamunduhan na kaisipan. Yung bang magkaroon lang kayo ng oras sa Panginoon pagka meron kayong bakante, ulit, maling kaisipan yan. Yan ay nanggaling mga kapatid sa kamunduan. Kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo, what is our priority every day in our lives? Ano sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. It means, kapatid, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, lahat ng mga decisions natin sa buhay natin, God must be the first. Hindi dapat pangalawa ang Diyos, hindi dapat pangatlo ang Diyos. God must be the first.
Amen! Now ngayon, bumalik siya ngayon. Now ating susuriin mga kapatid, ano ang nilalaman ng pagbalik ng nag-iisang ito na pinagaling ng Diyos? Number one, anong ginawa niya? Let's go to verse number 15. And one of them, when he saw that he was healed, nung napansin niya na gumagaling na siya, lumilinis na siya, mga kapatid, ano ginawa niya? He turned back and with a loud voice glorified God. Amen. Glorified God. What does the word mean, glorified? It means, mga kapatid, to honor God, to praise God, to worship Him, to magnify Him. Mga kapatid, tinan nyo na maigi. Ang totoong pinagaling ni Kristo, ang totoong isang taong tumanggap kay Jesus, ay wala tayong ibang pangunahin na gagawin kundi glorify Him. Now, tinan nyo to. Let's go to 1 Corinthians 6:20. Ang ganda nito. Come on, everybody open your Bibles. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians. All right, nandiyan na kayo. Chapter 6. Dito, magsisimula tayo sa verse number 13. Anong sabi ng Bible dito? Meats for the belly, and the belly for meats. But God shall destroy both it and them. Now, the body is not for fornication, but for the, come on, amen. Para kanino itong katawan natin? For the Lord, and the Lord for the body. Saan nyo ginagamit ang inyong katawan? Nakikinig mga kapatid? Come on, nakikinig ba? Ulitin natin na ano sabi ng Biblia? Now the body is not for fornication, but for the Lord. Para kanino yung body natin? For the Lord. And the Lord for the body. God wants to use this body because this body is for the Lord. Kapatid, saan nyo ginagamit yung katawan nyo? Saan nyo ginagamit yung buhay nyo? Ginagamit nyo sa trabaho nyo, mga kapatid. Pero hindi nyo magamit-gamit sa Diyos. It's so sad. Amen. Pag sinabi ng boss nyo, overtime ka, mag-overtime ka. Pag sinabi ng boss mo, dito ka muna, kahit linggo hindi ka papasok kasi boss mo yan. Tanong ko mga kapatid, did God made your body for your boss? Come on, answer me. Did God made your body for your boss? No. Our body made by the Lord Jesus Christ for Him. Kaya mga kapatid, nakakahiya. Nilikha ka ng Diyos in the image of God, pero hindi ka magamit-gamit ng Diyos. It's so sad. Nakakalungkot kapatid, na binigyan ka ng katawan ng Diyos, binigyan ka ng buhay ng Diyos, binigyan ka ng lakas ng Diyos, binigyan ka ng trabaho ng Diyos, pero walang natitira para sa Diyos na nagbigay. My goodness. Do you hear me? Do you understand? Kahapon, Sabado, andyan ako sa village ng umaga. Ito, kinausap ko si Brother Rudy. Brother Rudy, kailan ka lilipat dito ng assignment? Ito, ganyan. Pero sabi ko, ito gawin mo, Brad. Actually, matagal kong sinasabi sa iyo ito eh. Pinakamagandang gawin mo pag nandito ka, samahan mo si Sister Joyce na mag-area, magsundo, maghatid. Gamitin mo yung sasakyan mo. Nakakalungkot. Ilang taong ka na sa serbisyo, Brother Rudy? Magto-28. Thank you. 28 years in the service. Pero ilang taong ka ba nagpagamit din sa Diyos? Sige nga. Sige nga. Sagutin mo nga yan, Brother Rudy. Di ba?
Sa 28 years na nagpagamit ka sa gobyerno, ilang taong ka rin naman kaya nagpagamit sa Diyos? Naintindihan natin? Ilang taon? Oh. Di ba? Samantalang, tinan nyo, para kanino ba talaga yung katawan mo? Ha? According to verse number 13, ano sabi niya? Now the body is not for fornication. In other words, hindi yan pang-worldly, nakikinig. But for the, come on, louder, for the Lord, and the Lord for the body. Ituloy pa natin. Ano sabi ng Bible? And God hath both raised up the Lord and will also raise up us by His own power. Alright, verse number 15. Basahin natin. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Malinaw ba yan? Shall I then take the members of Christ and make them members of an harlot? God forbid. Alam niyo ibig sabihin ng harlot? Patutot. Anong ibig sabihin ng patutot? Kung sino-sinong gumamit. O kung sino-sinong gumagamit. Lunes, ginagamit ka ng kamunduan. Martes, ginagamit ka ng kamunduan. Pero, mga kapatid, all the way, hindi ka malang magamit ng Diyos. Minsan nga, yung pag-i-schedule lang ng Bible study sa inyong mga, sa inyo, minsan hirap na hirap pa. Pag sinabing, Brad, Bible study tayo doon. Sis, Bible study tayo. Anong sagot ng karamihan? Ay, tignan ko pa kung may oras. Good night. Ibig sabihin, napakahirap isingit ang Diyos sa inyo. Ha? Dapat nga magpapasalamat kayo pag sinabihan ka na, oh Brad, mag-Bible study tayo sa inyo. Ay, amen. Oh sis, mag-Bible study tayo doon. Amen. Hindi yung, ay, naku, tignan ko pa Brad, sis, kung may oras ako. Hindi ka pa natatakot na magsalita ng ganyan? Eh kung Diyos din naman magsabi sa inyo, ganun ha, wala ka palang oras sa akin ha. Naalala nyo yung rich fool, nakikinig kayo? Anong sabi ng rich fool? Oh, kakain ako. Oh, iinom ako. Oh, ako'y magpapahinga. Oh, ako'y magpapakasaya. Nasaan ang Diyos doon sa sinabi niya? Wala. Anong sagot ng Diyos? Thou fool, this night I will require thy soul. Anong sabi niya? At ngayon, yung mga inipon mo, para saan ngayon yon? Kinig kayo. Masyado kayong abala sa trabaho nyo, pero wala kayong ginagawa sa Diyos. Masyado kayong full time sa inyong trabaho, pero wala kayong time sa Diyos. Di ba? Sa ano pang rason natin? Naku, tinawagan ako sa ganito. Naku, wala kong oras. Naku, wala kong oras. Nasaan ngayon ang oras mo sa Diyos? Pati mga sasakyan ninyo. Ha? Nakikinig kayo? Alam nyong may sasakyan kayo pero pinagdadamot nyo sa Diyos. Alam nyo, pinakamaganda mga kapatid. I like what Isaiah said. Anong sabi na Isaiah? Here am I, Lord. Send me. Here am I, Lord. Use me. Yun ang pinakamaganda. Ang totoong may Kristo sa puso ay lagi dapat tayo nagvo-volunteer na para tayo gamitin ng Diyos. Hindi nagtatago, hindi umiiwas, kundi dapat tayo mismo ang nagvo-volunteer. Sabihin natin, here am I, Lord, use me. And then, tinan nyo to, ano sabi ng Bible? Know ye not that your bodies are the members of Christ? Do you believe that? Naniniwala ba kayo na simula nung tinanggap natin si Jesus, tayo na ngayon ay pag-aari ni Jesus?
ni Kristo? Nakikinig ba kayo? Sino ba ang gusto nyong mag-ari sa inyo, mga kapatid? Magmamay-ari sa inyo, Satan o si Kristo? Ay siya. And then ano sabi niya? Shall I then take the members of Christ and make the members of an harlot? Ano sabi ng Biblia? God forbid. Ano sa Tagalog yan? Diyos ko po. No, hindi po. Wag naman. Naunawan natin. Sabi mo, anak ka ng Diyos, pero hindi ka ginagamit ng Diyos. Yan po ay abnormal na pamumuhay ng isang nagsasabing anak ng Diyos, pero hindi ka magamit ng Diyos. Tuloy natin. Verse number 16. Alright, nandiyan na kayo? Come on. Tingnan nyo yung Bible ninyo. Tumingin kayo sa Bible. Maganda yung tinitignan natin. Verse number 16. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Do you believe that? Amen. So ano sabi ng Panginoon? Kung nakay Kristo ka na, ano sabi niya? Flee fornication. Amen? Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. 19. Ito na, maganda. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Come on, amen. Pag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, alam nyo ba kung sino nakatira sa inyo? Sino nakatira sa atin? Holy Spirit of God. Pero nakakalungkot, mga kapatid, hindi ka magamit ng Diyos. Ha? Hindi tayo magamit ng Diyos. Samantalang alam nyo, makinig kayo, mga kapatid. Ay, kapangit naman na sa akin tong cellphone, pero ang gumagamit si Brother Bore. The fact na sa akin ang cellphone, ako ang may karapatan na gumamit ito. Nakikinig kayo, mga kapatid? Nang tanong, sino nagmamay-ari sa inyo? Satan, Jesus Christ. Come on, answer me. Sino nagmamay-ari sa atin simula nung tinanggap natin si Kristo? Satanas o si Kristo? Jesus Christ. Ngayon, ito malungkot. Ha? Sabi mo, si Kristo ang nagmamay-ari sa iyo, pero hindi naman si Kristo ang gumagamit sa iyo. Is that normal or abnormal? Abnormal. Tama? Normal ba yun pag sinabi, pagka akin ito tapos siyang gumagamit, maliban lang kung sinabi kong sa iyo na yan. Mga kapatid, hinugot na tayo ng Diyos sa pamilya ng Diablo at dinagdag tayo mismo sa kanyang pamilya. It means we're now belong to the Lord Jesus Christ. And if we are now belong to the Lord Jesus Christ, mga kapatid, dapat si Kristo lamang, wala nang iba, ang siyang gagamit sa atin. Hindi si Satanas, hindi kasalanan, hindi ang mundong ito, hindi yung kumpanya mo lang. Amen. Nakakalungkot, mga kapatid, masyado kang loyal sa pinagtatrabaho mo. Walang problema dyan. Pero nakakalungkot, ito malungkot, hindi magandang loyalty kung mas loyal ka sa trabaho mo kaysa kay Kristo. Tikuna ti Ilocano, nakabutang. Hanggang nga mabutbutang. Hindi ka ba natatakot? Mas loyal ka sa boss mo sa trabaho mo kaysa Diyos. Mas loyal ka sa school mo kaysa Diyos. Ha? Nakikinig kayo, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ito na. Verse number 20. Alright. Andiyan na kayo? For ye are bought with a price.
Anong ibig sabihin yung price na yan? The blood of the Lord Jesus Christ. Yan ang pinambili ng Diyos sa atin. Nakikinig? Therefore, ano sabi niya? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kanino na tayo mga kapatid sa oras na tinanggap natin si Kristo, si Jesus Christ, si Kristo ang nagmamay-ari ng iyong kaluluwa, si Kristo na nagmamay-ari ng aking katawan, ng ating katawan, your soul, your body, lahat ng buhay natin, lahat ng meron sa atin, Diyos lahat ang nagmamay-ari yan. Ibig sabihin kapatid, tungkulin natin, karapatan natin, at trabaho natin na i-glorify ang Diyos sapagkat Diyos na ngayon ang nagmamay-ari sa atin. Katulad ng may ketong na ito, gumawa siya ng decision. Ano sabi niya? Kahit mag-isa ko lang, wala akong pakialam sa inyong siyam. Basta ako, babalik ako kay Kristo and I want to glorify Jesus Christ. Kinig kayo. Huwag na huwag tayong gagawa ng decision na hindi nalulugod si Kristo. Amen? Don't make a decision that is not an instrument, kapatid, that you glorify to God. Huwag kayong gagawa ng decision na wala kang pagkakataon na ilugod ang Diyos. Amen? Any decision that is not pleased by God, any decision that you have a time to glorify Him, that is a dead decision. Walang silbing decision. Basura na decision. Kaya huwag tayong gagawa ng mga basurang decision sa buhay natin. Ano yung sinasabi kong basurang decision? Yung decision mo na wala kang pagkakataon na i-glorify ang Diyos. Kaya hanga ako dito sa nag-iisang ito. Anong sabi niya? Wala kang pakialam sa decision nyo, pero ako babalik ako sa Panginoon because nilinis ako ng Diyos, pinagaling ako ng Diyos, malinaw sa akin, meron akong ebidensya na nilinis ko ako ng Diyos, wala na yung ketong ko, kaya babalik ako sa Panginoon. I want to glorify Him. Dapat ganun tayo. Kung totoong iniligtas ka sa apoy ng impyerno, totoong tinanggap mo si Kristo, kahit wala kang kasama, dapat matuto kang gumawa ng decision at bumalik ka sa Panginoon and you will glorify Him because He is the one who saved you from the penalty of your sin from hell. Ako nung gumawa ko ng decision, naisuko yung buhay ko sa Diyos. Number one na opposer ko, mga parents ko. Pero sabi ko, I don't care. Basta Diyos ang napiplease ko. Amen? Tinan nyo to. Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians 10:31. Ano sabi niya? Basahin natin lahat. Whether, therefore, ye eat. Basahin natin lahat. Ready, read. Whether, therefore, ye eat or drink or whatsoever you do, ano gagawin natin? Do all for the glory of God. Amen. Malinaw dito, ano sabi niya? Whether therefore ye eat, kumain ka man, iinom ka man, o anumang gagawin mo, anong sabi niya? Do all for the glory of God. Do all for the glory of God. Ibig sabihin mga kapatid, anumang ginagawa natin, God must be the first. Paul said, for I speak to you Gentiles, inasmuch I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Anong ibig sabihin ng magnify? Glorify. Amen! Ulit, huwag tayong gagawa ng decision na hindi nag-glorify ang Diyos. Just like the one who made it. Di ba? Anong ginawa niyang decision? Yung may pagkakataon siya na gumawa ng kalugod-lugod sa Panginoon. Yung mapasaya niya ang Diyos.
You know the word glorify means to make God happy. Amen? Napapasaya mo yung boss mo, nalulugod mo yung boss mo, pero kailan mo nilugod ang Diyos? Kaya, alam niyo, makinig kayo. Ito matutunan ninyo. Ano mang bagay sa inyo, ano mang bagay na meron tayo, sasakyan, trabaho, pera, ano man, siguraduhin nyo na hindi yan mas mataas kay Kristo. Do you hear me? Ulitin natin. Yung bahay mo, yung trabaho mo, yung pera mo, yung rangko mo, yung position mo, ano pa? Siguraduhin mo na si Kristo pa rin ang mas mataas. Naintindihan? Siguraduhin natin. Tratuhin natin na si Kristo pa rin ang mas mataas. Bakit ko nasabi yan? Kasi lagi kong naririnig, pagka Brad, Bible study tayo. Sis, Bible study tayo. Ay naku, nandito si boss. Sino mo mas mataas? Jesus Christ o si boss mo? Why not tell to your boss? Sabi mo, boss, pupunta yung kasama ko sa church. Pupunta si pastor dito sa trabaho natin. Magba-Bible study tayo. Maganda, boss, para makarinig ka. Huwag niyong ikahiya si Kristo. Then ano pang ginawa niya? Nung bumalik siya, number 1, he glorified God. Amen? Number 2, ano pang ginawa niya? Verse number 16. And fell down. Anong ginawa ng pinagaling niya? Pinagaling na may ketong? Lumuhod siya. On his face at his feet. Nakikinig mga kapatid? What a humble spirit. Naunawan niyo ba itong verse number 16? Parang ganito. Alika Hiles. Ayan. Nandito si Kristo. Alam mong ginawa na itong pinagaling na may ketong? Harap pa sa akin. Ito yung may ketong. Naunawan niyo? Lumuhod yung may ketong sa paanan ni Kristo. Ano yung pinapakita niya? Lord, you made me whole. Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo. Nagpatira pa itong stranger na ito, itong Samaritan na ito. At alam niyo, ang ginawa niya? Sige, thank you, Hines. Ginawa niya, he gave thanks to God. Amen? Giving him thanks. And he was a Samaritan. Kapatid, may I ask everyone, wala ba tayong dapat pasalamatan sa Diyos? Naunawan niyo ba ako, mga kapatid? Wala ba tayong dapat pasalamatan sa Diyos? Marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Nakikinig, mga kapatid. Isipin niyo ito kung ikaw ito. Imagine, out of 10 lepers, only 1 turned back to God. Amen? Out of 10 lepers na pinagaling ng Diyos, isa lang yung nag-decision, gumawa ng decision na sabi niya, babalik ako sa Panginoon. Sumisigaw siya with a loud voice. Oh, Panginoon, thank you so much. Panginoon, salamat, salamat, salamat. Amen. Alam niyo kapatid, yung pagligtas ng Diyos sa atin sa apoy ng impyerno, kapatid, hindi sapat na tayo'y magpasalamat
kahit ibigay natin yung buhay natin, ibigay natin yung resources natin, ibigay natin yung lakas natin, isipin nyo kapatid, yung ikaw ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Pero iniligtas tayo ni Kristo sa apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, simula nung niligtas tayo ni Kristo, dapat walang katapusan na pasasalamat ang igagawin natin, sasabihin natin sa Diyos. Amen! Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong gumawa ng decision because of majority. But gumawa tayo ng decision na spiritual na decision upang kahit mag-isa ka lang, kapatid, ikaw ay mananatili sapagkat alam mong spiritual yan, ibig sabihin alam mong Diyos ang pundasyon yan. Amen. Kapatid, maaring tinawanan ng 10, maaring kung ano mga sinabi ng 10, pero ang mahalaga, itong nag-iisang bumalik sa Diyos, Diyos ang na-please niya. Sa Diyos siya bumalik. Hindi na natili doon sa mga priests. Amen. Alam niyo, sabi ng Biblia, Colossians 3:17, and whatsoever you do, in word or deed, all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Amen. Malinaw dito, anong sabi niya? Ano mang gagawin natin, matuto naman tayong magpasalamat, una sa lahat, sa Diyos na gumagawa sa atin araw-araw. By Him, therefore, let us offer the sacrifice and praise to God continually. That is the fruit to His name. Sabi ng Biblia, 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything, magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid. Katulad na nag-iisang ito, bumalik siya. Hindi, wala siyang pakialam doon sa Siam. Basta siya, bumalik siya at nilugod niyang Panginoon at nagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Malinaw sa kanya na may ginawa siya. May ginawa si Kristo sa kanya. Pinagaling siya. What's now your decision? Huh? What's now your decision? Ano naman ang decision mo ngayon? Sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, there are 2 groups of people here. Yung 10 nahati sa 2. Nakikinig kayo? Yung Siyam, that's another group. Yung isa, nag-iisa, isang grupo na bumalik kay Kristo. Yung Siyam, hindi bumalik. 10 kayo ngayong grupo, kabilang ngayon. Nakikinig kayo? Do you remember the 12 spies? Amen? Yung 10 humiwalay kay Joshua at saka kay Caleb, yung 10 nag-report ng negative. Nag-report sila ng opposite sa Diyos. Sa susunod, marinig niyo yung preaching na yan. Pero, kapatid, 10 laban sa 2. 9 laban sa 1. Ha? Pag-aralan nyo yung sila Joshua at sa Caleb. Sila yung grabing may reward sa Panginoon. Sila yung nakarating from Egypt to Promised Land. Nakikinig mga kapatid? Pero yung mga na-impluensyahan, nakinig doon sa 10, nagkandamatay sa wilderness. Come on, amen. Ngayon, saan kayo grupo kabilang? Ha? Are you belong to the 9? You belong to the 10 spies? Or you belong to Joshua and Caleb? Amen? O kabilang kayo doon sa nag-iisa? Gusto ko yung isa. Alam mo yung isa may paninindigan, nag-iisip. Nagkakaintindihan tayo?
Sino ngayon magsasabi, Pastor, gagawa ako ngayon. Simula ngayon, gagawa ako ng desisyon na ako ay magbibigay ng glory sa Diyos. Simula ngayon, gagawa ko ng desisyon na lagi ako magpapasalamat sa Panginoon. Makinig kayo. Ang ibig sabihin niyan, dapat lamang na meron tayong commitment sa Diyos. And our commitment is our ministry. Now, what's your commitment? Ang kapatid, iba yung kung naisipan mong magsimba, sisimba ka. Kung wala kang trabaho, sisimba ka. Mali. Tinamong si Inday, ano sabi niya? Kinausap niya yung boss niya. Magsisimba ako, di muna ako papasok ngayong linggo kasi magsisimba ako. See? Walang magawa yung boss niya. Sister Emilia, anong sabi niya sa boss niya? Boss, mag-aaral ako sa PSS. Oh. Pagkano nga daw, wag mo muna akong utusan, boss, kasi nag-aaral ako. See? Yan ang Kristiyano, may paninindigan. Mga kapatid, hindi ka ba kumbinsido na mas bigger and greater si Kristo kaysa yung boss mo? Now, what's your decision? Kinig mga kapatid. Ha? Saan kayo grupo nakabilang? Doon sa nag-iisa na bumalik kay Kristo, pero doon kayo sa siyam. O ngayon, ganito kayo karami. Sino kaya sa inyo dito ang babalik sa Wednesday? Amen? Ano naman sasabihin ng Panginoon? Where are the 9? Nasaan yung mga nandito nung linggo ng umaga? Ito mo, ang sama na ng mukha nyo. Tinitignan nyo ako ng masamang mukha. Kayo talaga, ano naman kasalanan ko sa inyo? Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Ngayon, what group you belong? Tumayo tayo. Lumapit tayo sa altar. Kausapin natin ang Panginoon. Let's make a decision. Come on. Dito tayo. Anong decision nyo ngayon? Are you going to make a decision to serve God? Just like the one who turned back, glorified, and giving thanks to Jesus Christ. O doon kayo sa siyam. Bilis. Dito tayo, Belte. Huwag niyong kakalimutan by family. Misak, punta mo na yung grupo mo. Kita mo dyan yung mga hindi pa marunong mag-pray. Gumawa tayo ng decision. Tinuruan ko na kayo kung paano gumawa ng decision. At ang pinakamataas na decision na gagawin natin ay decision na maglingkod sa Diyos. That's the greatest and the highest decision that we are going to make. The highest calling of God. Dakilang Diyos na mapagpahal at makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa mensahe na rinig namin. Hindi ko alam, Panginoon,
kung ano ang kalagayan ng puso ng bawat isa. Pero naniniwala ako, Panginoon, na dapat lamang po na matuto kaming gumawa ng desisyon. And that decision must be based on Thy Word. Based on our faith, O God. At hindi kami gagawa ng desisyon, Panginoon, na hindi namin kayo nag-glorify. Hindi dapat kami gagawa ng desisyon na hindi namin kayo napapasalamatan. Kundi dapat pag kami gumawa ng desisyon ay kami ay nagbibigay ng gloria sa inyo. Kami ay nagbibigay ng pasasalamat sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo pong bawat isa na gumawa sila ng kapasyahan na maglingkod, Panginoon, sa inyo. Just like the one that you cleanse and heal out of 10, O God, one of them turned back and glorified Thee and giving thanks to Thee, O God. Dapat, yun po yung example namin, Panginoon. Hindi siya gumawa ng decision based on majority, pero gumawa siya ng decision based on what you did, what you have done sa kanya mismo, Panginoon, sa kanya sarili mismo. Dapat ganun din po kami. Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa. Salamat po sa mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.